magandang umaga, magandang hapon sa buong mundo. Ito'y salaysay ni Petronilo, The Adventure, Liloy. Adventurer ako. Pangarap kong marating nung ako'y maliit pa, sa edad lamang ng mga 6 years lang siguro. 6 years. Kasi sa loob ng 18 sa lugar namin sa Siargao Island, Surigao, Liloy the Adventurer. Pangarap kong marating ang Maynila. Gusto ko marating ang Maynila, pangarap ko. Subalit ito'y tinupad ko. Sabi ko sa tatay ko, tay, 18 years. 18 kami magkapatid. Gusto ko mag-aral. Sabi ng tatay ko, hindi ko mapaaral kasi ano lang naman kayo. Marami tayo. Ngayon, ikaw nang bahalang gumawa ng paraan. Total, nasa na kayo, nasa edad. Madali salita. Pinanalangin niya ako. Sige, alis ka ba ngayon? Oo, alis ako. Maghanap ako ng kabuhayan ko sa sarili. Madali salita. Binindisyonan ako ng tatay ko. Huwag ka makalimot sa Diyos Ama. Huwag ka makalimot sa pamilya. Sipag at tiyaga ang punan upang marating mo ang iyong maging pangarap. Madaling salita, umalis ako. Mabilisan na lang po. May nagpaaral po sa akin sa Mainit, Surigao. Nakatapos po ako ng grade 6. Nakagraduate po ako. Grade 1 lang ako, grade 2. Nakarating ako grade 5, grade 6 kagad ako. So, ang pangarap ko, gusto ko marating ng Maynila. Munta ko ng Butuan. Munta ko ng Cebu, nakarating ako ng Cebu. Istawi, sumasama lang po ako sa tao. Kasama ma'am. Pagdating sa Cebu, naghanap buhay rin ako sa palengke. Naisipan ko sa Fatima Escanio Line, matatandaan ko. 1958 na yun. Karating ako sa Cebu. Pagdating sa Cebu, kasakay ko sa Fatima, sumama ko sa pasayero, nakarating ako na Maynila. So, pasalamat pa rin ko sa Panginoon Diyos. Pagdating ko sa Pier, hinanap ko agad ng simbahan. Kaya sabi ko, daladala ko yung picture ni Mama Mary sa bulsa ko. Kung Mama Mary, huwag pabayaan. Pagdating ko, ikot-ikot ako sa Maynila, nakapaalang. Karating, story. Paglinga ako doon sa San Sebastian, doon nandun pala yung Mama Mary, yun ba Sebastian? Kalakad-lakad ko. Mama Mary, baga mo bigyan ng trabaho. Dahil paglabas ko, punta ko ng Quinta Market, natanggap ko ng Tagaugas Plato. Kahit na libre kain lang, sabi ng amo ko, 10 piso isang buwan. Nagtaga po. In short, mabilisan na lang po. Ang pangarap ko po ay narating ko na ang Maynila. Ako'y nagpasalamat sa Panginoon Diyos. Ngayon, madali ang salita po. Pagkat Liloy Adventurer, gusto kong pangarap ko yung maging matupad. Nagkaroon ako ng trabaho dyan sa play. Basta, naisipan kong mag-abroad po. May kumuha sa akin. Sige, mag-ano ka dito sa shipping. Boy, nagpaboy po ako. Hanggang nakarating po, nakasakay po ako ng barko. Pres de Lord. Nakarating po ako ng Pres de Lord sa barko. Nagtrabaho ako, hugas plato, lahat ng trabaho po. Ginagampanan ko. Mabot po, sa promotion ko, mabot po ako ng utility hanggang sa nagkaroon ako ng iba-ibang trabaho na po sa ibang barko. Naging kusinero, naging housekeeping. Naging housekeeping po ako. Karating po ako doon. Ang huli po, ang festival na sakyan ko, ang una kong sinakyang barko, Aquili Lauro. Tapos, Black Prince. Tiyahing Oslo. Black Prince po. Naka 3 years po ako sa Black Prince. Tapos naging sa Carousel po. Kasakay ko ng Carousel po. Tapos naging Bolero sa Bolero po. May barko mga Bolero. Hanggang puro passenger po 'yon.
hanggang nakasakay ako ng Mistral o Festival, panghuli po. Mistral sa Buenamar na po, yan, shipping. Dati sa Rin Marine, Bahia, and then Sea Sharp, Carousel Sea Sharp, and then Bolero, North Sea Marine, Festival, and then Buenamar. So naikot ko na po ang buong mundo po. Sa loob ng pagtatrabaho ko sa festival, kumikita po ako, naging operator na po ako, generator operator. 1,500 euro po ang sinasahod ko. Tiyagaan lang po. Basurero po. Hindi ko kinahiya po yun. Basta matupad ko lang ang pangarap ko sa aking pamilya na magkaroon ako ng bahay. Kasi nangupahan lang po ako sa halagang 40 pesos ng araw. Isang higaan lang po. Sa ngayon po, natupad ang Panginoon Diyos, sinunod ang Panginoon Diyos ang mga pangarap ko. Bahay na po, nagkaroon ako ng bahay na bato. Ito na pong bahay na ito. Third floor na po dito sa village po. Sa Maynila, mayroon po rin akong bahay po doon, mga anak ko nakatira. Madaling salita, nung pumunta po ako ang barko ko ay ang barko kong Bolero, nakarating kami ng Jerusalem, Israel. 1999, doon po pumasok kami ng Jerusalem. Pumunta ko ng Jerusalem, sa Bethlehem, sa Golgota, pinagkapakuan kay Kristo doon sa Golgota. Pumasok po ako doon at nagsindi ako ng kandila. Sabi ng pare na Orthodox, magsindi ka ng kandila. Nagsindi ako ng kandila. Nagnilay-nilay ako at nanalangin. Pumasok kami doon ng alas 6 ng umaga. Umuwi kami ng alas 6 din ng gabi. Wala akong kinakain, hindi ako nagugutom. Uminom lang ako ng tubig na bukal doon sa pinag-anuhan ni Kristo. Kaya bago ililibing si Kristo, pinapaliguan mo na yan doon sa bukal. Uminom ako doon. Bago pinasok siya doon sa Antium. Pumasok kami doon. Pumasok ako doon. Dami mga turista pumapasok doon. Sindi ako ng kandila. At saka Bethlehem din, nakita ko yung hinigaan ni Kristo na mayroong hinigaan niya sa ulo. Star, ginto, linagay kong kamay ko. Oh Lord, bless me, sabi ko. Bigyan mo ko ng kalakasan ng aking katawang lupa. At dito naman sa pagkatapos nung umuwi na kami, gabi niyon. Madaling salita, walang halong biro, walang salitang drama. Katotohanan po ito, sinasabi ko. Nung galing na ako sa gabing yun, galing na ako sa Jerusalem, kay Jesucristo, nagkaroon ako ng panaginip. Nanaginip ako sa gabing yun. Pinapanaginip ako ng Panginoon Diyos. Inakyat ako ng Panginoon Diyos sa itaas ng langit. Nakita ko maraming bahay, maraming tahanan. Puti, puro puti ang building doon, nakikita ko. Umakyat ako sa itaas ng langit. Talagang pinakita sa akin ng Panginoon Diyos siguro ang mga himala. Nakita ko, nakalutang ako. Ba't nakita ko nakalutang sa loob ng building na yun? Nakalutang ako. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, nakikinig kayo. Kaya pala ang tao, sabi ko, ang tao pala kahit na araw-araw na huwag natin katakutang mamatay sapagkat ang tao araw-araw na mamatay. Kapag natutulog ka, ikaw ay isang patay. Ang espiritu mo naglalakbay. Kaya ang espiritu ko naglalakbay ang espiritu ko. Na nakita ko talagang maraming tahanan doon na puro puti. Malinaw, maliwanag. Nasa gitna ako ng sabi ko, kabihis ako. Magandang suot ko. Kabihis ako. Maganda. Masaya ako doon, maligaya. Ibig sabihin, nung ako yung maligaya, tuwang-tuwa po ako. Maligaya, walang nangisip pala doon na walang isip ng pamilya kundi ang Panginoon Diyos. Hindi mo nakikita ang Panginoon Diyos. Nalalasap mo lang ang kaligayahan. Masaya ka doon. Kaya ibig sabihin,
lumuha ako sa kasiyahan. Lord, salamat, Panginoong Hesus Kristo. Lord, salamat po. Ako'y nakarating sa iyong kalangitan. Hallelujah, sabi ko. Wala akong alaala ng pamilya, wala na palang, di mo malala ang pamilya. Ibig sabihin, nasa itaas ka na ng langit. Di mo na maalala, kundi ang kasayahan mo, nadama mo, ang masayang-masaya. Ibang kasayahan na nadama ko. Maligayang-maligaya ko. Kaya tumulo ang luha ko. Kaya ibig sabihin, vice versa, ang tao pala kapag mamamatay, lumuluha po. Hindi siya nalungkot, kundi masaya na pala yun. Kapag ang tao mamamatay, masaya po. Tinanggap na rin siya. Maligayang-maligaya. Ako, basang-basa sa luha. Tapos bigla akong kinatok. Lakas ng katok. Sabi sa akin, uy, mag-alas 10 na, ba't ngayon ka lang nagising? Sabi ko, sarap ang tulog ko. Sabi ko, alas 8 pasok mo, alas 10, ibig sabihin patay na ako noon. Nung magnilay-nilay na ako, narinig ko doon sa Biblia, sabi doon sa Biblia na, sabi ni Hesus Kristo, akyat ako sa aking Ama, at ipaghanda ko kayo ng inyong matiran. Doon ko nawiwitnessan po. Doon ko nawiwitnessan kung bakit ako lang nandoon. Maraming tahanan bahay. Totoo na sa Biblia sinabi ni Kristo, ipaghanda ko kayo ng inyong matiran. Nawiwitnessan ko po. Nakikita ko talaga, maraming bahay, maraming tahanan doon. Kaya nakalutang lang ako. Kasi espiritu ko na nakalutang ka. Tataka nga ako Pero masaya ako at maligaya. Ganun pala ang tao. Kaya yan, sabi ko, wala pang tao, wala pang judgment. Ha? Nakikita mo na ba sa mga Biblia? Ako hindi ko marunong magbasa ng Biblia. Sa mga pastor, mga pari, na sinalaysay ko ito, hindi mo dapat katakutang mamatay. Masaya ka. Kapag lumuha ka na bago ka mamatay, lumuluha pala ang tao, masaya ka na ikaw ay kasama ng Panginoon Diyos. Pero hindi pa lahat na hindi kayo akyat ng Diyos sapagkat wala pang paghuhukom. Kaya sabi ko, walang tao dito kundi ako lang. Maisip ko, maalala ko sa Biblia, sinasabi niya, paghanda ko kayo ng inyong matirahan, sabi ng Panginoong Diyos, Hesus Kristo, wala pang judgment. Kapag magja-judgment na pala at pipiliin ng tao, ay doon ka na ilalagay sa tahanan niyo. Kaya marami pong salamat. Nawa basbasan tayo ng Panginoon Diyos, nagbibigyan pa ng habang panahon, habang buhay, na ako'y magamit ng Panginoon Diyos na mabigyan niya ako mga